Sumagot si Shuping, siyempre may mga limitasyon. Halimbawa, hindi ito makapag-imbak ng mga kasanayang antas Diyos, at ilang espesyal na kasanayan ay hindi rin maiimbak. Halimbawa, tanong ni Lin Moyu, maaari bang maimbak ang pangunahing simbolo? Umiling si Shuping, marahil ay hindi. Masyadong mataas ang antas ng kasanayan ng pangunahing simbolo, lumampas na sa saklaw ng mga kasanayang antas Diyos. Inaasahan na ni Lin Moyu ang sagot. Hindi siya nabigo, normal lang na hindi ito maiimbak. Ang pulbos ng gamot ay bumalat na sa buong katawan ng kalansay na mandirigmang berserker, nag-iwan ng isang luntiang patong. Hindi talaga naramdaman ni Lin Moyu ang anumang pinsala mula sa kalansay na mandirigmang berserker. Ang patong ng gamot na ito ay nasa labas lamang ng katawan nito, walang pinsalang idinulot. Banal na General Lin, gamitin mong muli ang kasanayang pagtanggal. Tumango si Lin Moyu. Kumilos ang kanyang isip, muling ginamit ng General na Necromancer ang kasanayang pagtanggal. Sa ilalim ng kasanayang pagtanggal, ang luntiang kulay sa katawan ng kalansay ay mabilis na kumupas. Makalipas ang ilang minuto, bumalik na sa orihinal na anyo ang kalansay. Ang lahat ng pulbos ng gamot ay nawala rin. Lumitaw ang pagkabigla sa mga mata ni Shuping. Paano nangyari ito? Maging ang gamot kung kayang humigop ng kasanayan ay natanggal. Ang kasanayang pagtanggal ay nag-aalis ng mga abnormal na estado. Basta't hindi lumalampas sa limitasyon ng kasanayan ng antas, anumang abnormal na estado ay maaalis. Ang gamot ni Shuping na kayang humigop ng kasanayan ay itinuring ding isang abnormal na estado, na alis ng kasanayang pagtanggal. Ito ay ganap na hindi inaasahan ni Shuping. Nag-isip siya sandali at nakahanap ng sagot. Mukhang ang kasanayan ng General na Necromancer ay mula sa loob palabas. Kakaiba talaga ang kasanayang ito. Pakiramdam ni Lin Moyu ay posible nga ito. Ang mga kasanayan ng General na Necromancer ay talagang naiiba sa iba. Sa maikling panahon, wala nang maisip na ibang paraan si Shuping. Sabi ni Lin Moyu, kung wala nang ibang bagay, mauuna na po ang nakababata. Sumagot si Shuping, talagang nakaabala kami kay Banal na General Lin ngayon. Hanner, ihatid mo si Banal na General Lin para sa lolo. Opo, tumango si Shuhan at inakay si Lin Moyu paalis. Bago umalis, tiningnan ni Lin Moyu si Dongfang Jiao. Ang pamilyang Dongfang ninyo, hindi pa ba handang humingi ng tawad? Hindi ba kayo magbabayad pinsala? Nang inig ang buong katawan ni Dongfang Jiao. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay medyo nakakatakot si Lin Moyu. Nagmamadaling sinabi ni Dongfang Jiao, nitong mga nakaraang araw, medyo maraming nangyari sa pamilya. Pagkalipas ng ilang araw pa, darating ang aking ama. Tumango si Lin Moyu. Hihintayin ko, Guro, Sufu. Tandaan, hindi malinaw kung bakit, Guro, ang tinawag niya rito. Inihatid ni Shuhan si Lin Moyu paalis, nawala sa kanilang paningin. May luha sa mga mata ni Dongfang Jiao. Lolo, banal na parmasyutiko, hindi na ba talaga mail iligtas si Mama? Umiling si Shuping. Ang laso ng bulok na bangkay ang pinakakakaibang laso na nakita ko sa buong buhay ko. Sa ngayon, maliban sa General na Necromancer ni Banal na General Lin na kayang alisin ito, wala pang ibang paraan. Nag-aalalang sabi ni Dongfang Jiao, ngunit ayaw niyang ipag-amit ang kalansay para sa eksperimento. Bumantong hininga si Shuping. Normal lang din iyon. Para sa isang summoner, ang kanilang ipinatawag ay matalik na kasama. Tulad ng sinabi ni Banal na General Lin, magkasama silang lumalaban. Maaaring mamatay sa labanan ng ipinatawag, ngunit hindi maaaring gamitin bilang pang-eksperimento. Jiao, isipin mo, kung may kumuha sa iyong ina para gawing eksperimento, ano ang magiging reaksyon mo? Walang pag-aatubiling sinabi ni Dongfang Jiao, lalaban ako hanggang kamatayan. Ngunit napakarami niyang kalansay. Ngumiti si Shuping. Walang kinalaman ito sa bilang. Hayaan mo na muna ito, mag-iisip ako ng paraan. Mabuti na lang, habang naka-freeze siya, matatag naman ang kanyang kondisyon, pansamantalang hindi mapapahamak ang buhay. Pumayag din si Banal na General Lin sa iyo, basta't magkaroon siya ng kakayahan, tiyak na ililigtas niya. Sa kanyang pagkatao, kapag nangako, tiyak na tutuperin. Malungkot pa rin ang mukha ni Dongfang Jiao. Ngunit kailan pa kaya iyon? Mahinahong sinabi ni Shuping, hindi na magtatagal. Hintayang makapasok siya sa antas Diyos, marahil ay pwede na. Talaga po, ngunit hindi natin alam kung kailan siya makakarating sa antas Diyos. Mabilis lang. Sa bilis ng kanyang pag-angat ng lebel, hindi na magtatagal. Lumitaw ang hiya sa mukha ni Shuhan. Paumanhin, nakababatang kapatid na Lin. Hindi ko rin inaasahan na hihiling ng ganoon si Lolo.
Kalmadong sumagot si Lin Moyo. Walang kinalaman sa iyo. Marahil si nakatatandang banal na parmasyutiko ay hindi nauunawaan ang damdamin ko sa mga kalansay. Marahil pakiramdam niya ay dahil napakarami kong kalansay, mga kasangkapan lamang sila. Maingat na nagtanong si Shuhan, hindi ka naman magagalit, di ba? Ngumiti si Lin Moyo. Hindi naman. Sabi nga, ang hindi nakakaalam ay walang kasalanan. Hindi ako ganoon kakitid ang isip. Nakahinga ng maluwag si Shuhan. Mabuti naman. Mabuti naman. Muling nagsalita si Shuhan, huwag mo na ring galitin si Prinsesa Zhao. Ginagawa lang niya iyon para mailigtas ang kanyang ina. Yung nangyari noon na nagpahamak sa iyo sa mundo ng mga bulok na bangkay, ayaw na rin niyang pag-usapan. Si Dongfang Zhao, medyo lumamig ang tono ni Lin Moyo. Naiintindihan ko. Nangako na ako sa kanya, kapag nagkaroon ako ng kakayahan, babalik ako para iligtas ang kanyang ina. Kung sinabi ni Lin Moyo, tiyak na gagawin niya. Pagbalik sa akademya ng Xiajing, nakatanggap si Lin Moyo ng abiso mula kay Ning Yi, pupunta ako sa pagsasanay. Isang pangungusap lamang. Hindi sinabi kung gaano katagal, hindi rin sinabi kung saan. Sa totoo lang, hindi rin maganda ang ipanganak sa isang malaking pamilya. Bagamat sagana sa yaman at mabilis ang pag-angat ng lebel, mas pagod sila kaysa sa ordinaryong tao, mas malaki rin ang pressure. Tingnan mo na lang si Moyon. Kahit parehong marangal na prinsesa tulad ni Dongfang Zhao, hindi rin komportable. Pagbalik sa bulwagan ng piitan, mag-isang pumasok si Lin Moyo sa piitan ng kapatagan ng banal na hayop, nagsimulang magsolo. Bago ang level 50, ang kapatagan ng banal na hayop ang pinakamagandang lugar para magpa-level. Plano ni Lin Moyo na mabilis na umabot sa level 50, pagkatapos ay pumunta sa walang hanggang larangan ng digmaan sandali, makipagkita sa nakakatakot, marangal, at misteryosong nilalang na iyon. Ang pag-iisa sa pag-clear ng piitan ay nagpapataas ng malaki sa kahusayan. Hindi lamang doble ang nakukuhang karanasan, kundi bumibilis din ng husto ang bilis ng pag-clear. Dati, kasama niya si Ning Yi, nag-uusap at nagtatawanan. Bagamat hindi mabagal, hindi rin lubusang hinahabol ang kahusayan. Ngayon, mag-isa, si Lin Moyo ay naging isang walang awang makina ng pagpatay. Isang diretsyong pag-atake. Saan man dumaan ang lehiyon ng mga patay, lahat ay pinapatay. Mabilis na tumataas ang karanasan, nakakamangha ang kahusayan. Isang buong pag-clear, tinatayang tumataas ng 8% ang karanasan, average ng isang beses kada oras. Sa bilis na ito, kalahating araw lamang ay makakaangat na ng isang level. Gayunpaman, alam ni Lin Moyo na ang bilis ng pag-angat ng level na ito ay limitado lamang hanggang level 50. Kapag narating na ang level 50, ang karanasan mula sa kapatagan ng banal na hayop ay hindi lalampas sa malalaking piitan, at bababa ng malaki ang bilis ng pag-angat. Sa oras na iyon, isang pag-clear ng piitan ay magpapataas lamang ng 2% o 3% na karanasan. Kailangang mag-clear ng ilang dosenang piitan para umangat ng isang level hanggang sa magsuka ka na. Sa sandaling ito, medyo hinangaan ni Lin Moyo ang kanyang kapatid na si Lin Mohan. Ang talento ni Lin Mohan ay maaaring magpataas ng bilis ng pag-angat ng level. Bukod dito, habang tumataas ang level, mag-a-upgrade din ang talento. Sa hinaharap, mas bibilis pa ang kanyang pag-angat. Hinuhulaan ni Lin Moyo na kapag narating niya ang level 70, marahil ay aabot na sa antas Diyos si Lin Mohan. Kung kaya bang maging Diyos ni Lin Mohan, wala siyang kahit katiting na duda. Malinaw na may kakayahan ang kanyang kapatid. Kung hindi, sa mataas na pamantayan at pananaw ng taong iyon, hindi niya ito sisanayin ng buong lakas. Habang si Lin Moyo ay nagsusumikap sa pag-clear ng piitan at pagpapalebel, isang madugong paglilinis ang nagsimula sa imperyo ng Shenxia. Sina Ming Anwen at Bai Yuan, na naghanda ng ilang taon, sa wakas ay kumilos. Kapag hindi kumikilos, ayos lang. Ngunit kapag kumilos, parang kidlat. Ang militar ang unang tinamaan. Dinala ni Meng Anwen ang katawan ng tore ng Diyos ng Xia, kasama si Bai Yuan, patungo sa kuta bilang siyam. Ito ang unang linya ng depensa ng imperyo ng Shenxia, at dito rin nakatalaga ang pinakamagagaling na hukbo. Dito, walang sino man ang mas mababa sa level 60. Ang level 60, na mataas na antas na propesyonal, ay ordinaryong sundalo lamang dito. Ang level 70, na pinakamataas na antas na propesyonal, ay maaari lamang maging kapitan ng squad. Pagdating nila rito, sa kuta bilang siyam, isang mataas at itim na tore ang dahan-daang lumipad pataas, sumulong, at tumabi sa tore ng Diyos ng Xia.
Ang tore ng pagpuksa sa demonyo at ang tore ng Diyos ng Siya ay parehong kabilang sa mga banal na tore ng imperyo ng Shen Siya, parehong sad at ang antas maalamat, walang mas mataas o mas mababa. Sa loob ng militar, nahahati rin ang mga puwersa. Sina Meng Anwen at Bai Yuan ay kumakatawan sa isang panig. Isang ibang grupo ang kumakatawan sa kabilang panig. Karaniwan, hindi sila magkasundo. Ngunit kapag sumiklab ang digmaan, kaya nilang magtulungan ng tapat. Medyo kakaiba ang relasyon. Sina Meng Anwen at Bai Yuan ang namumuno sa isang panig, karamihan ng oras ay nakatuon sa kuta bilang 8. Ang kuta bilang 9 ay pinamumunuan ng kabilang panig. Ang boses ni Bai Yuan ay umalingaw sa buong kuta. Sino mang babanggitin ko ang pangalan, kusang tumayo. Isa-isang binanggit ang mga pangalan. Ang mga tinawag ang pangalan ay nanginginig, namumutla ang mga mukha. Ang listahan sa kamay ni Bai Yuan ay may mga 15 pangalan. Ang mga taong ito ay pawang may matataas na posisyon sa militar. Manahimik ka, Bai Yuan, ano na naman ang ginagawa mo rito? Isang malakas na sigaw ang nagmula sa tore. 3 tao na may nakakatakot na aura ang lumipad sa langit, masamang nakatingin kina Bai Yuan at Meng Anwen. Sa balikat ng bawat isa ay may lilang insignia ng militar. Lahat sila ay mga banal na general. Isa sa kanila ay 4 na bituin, ang 2 pa ay 3 bituin. Mas mababa pa rin sila ng kaunti kina Bai Yuan at Meng Anwen. Dati, si Bai Yuan ay isang 5 bituing banal na general. Ngunit dahil sa pagtulong kay Lin Moyo, ang marka ng kaluluwa sa bulwagan ng kaluluwa ng langit ay naging 4 na bituin. Matapos mapatay ang hari ng lahi ng dragon kahapon, saka lamang siya muling naging 5 bituing banal na general. Ngunit ang katayuan sa pagitan ng mga banal na general ay pantay-pantay. Ang 3 banal na general ng kuta bilang 9 ay maaari ring umupo ng kapantay ni Bai Yuan. Wang Lin, banal na general, 3 bituin. Kabalyero ng 3 halaman, antas Diyos 72. Wei Xiang, banal na general, 3 bituin. Mandirigma, antas Diyos 72. Xia Shais, banal na general, 4 na bituin. Mago, antas Diyos 73. Sa 3 ito, si Wang Lin, noong nasa akademya ng Nanjing pa, ay minsan ang tinuruan ng leksyon ni Meng Anwen. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Meng Anwen, walang mabuting intensyon na tumingin kay Wang Lin. Ang itsurang iyon ay nagpatayo ng balahibo ni Wang Lin. Ngunit nang maisip ang tore ng pagpuksa sa demonyo na nasa likuran niya, na hindi natatakot sa tore ng Diyos ng Siya o kay Meng Anwen, muli siyang nagkalakas ng loob na harapin si Meng Anwen. Ngumiti ng kakaiba si Meng Anwen. Matapang ang batang ito. Ang boses ni Bai Yuan ay kasing lamig ng yelo. Ang mga nasa listahan ay pawang mga miyembro ng samahan ng alipin ng demonyo. Sinungaling. Galit na sumigaw si Xia Shais. Saan mo nakuha iyan? Anong ebidensya mo? Binasa ni Bai Yuan ang ilang pangalan, ilan dito ay mga tauhan niya. Kung ang mga taong ito ay miyembro ng samahan ng alipin ng demonyo, hindi ba't nangangahulugan na malamang ay may kaugnayan din siya sa samahan ng alipin ng demonyo? Nainsultong sinulyapan siya ni Bai Yuan. Xia Shais, marahil matagal ka nang nandito, tumigas na rin ang utak mo, kaya hindi mo na ako kilala? Biglang natigilan si Xia Shais. Ngayon lamang niya naalala ang isa pang pagkakakilanlan ni Bai Yuan. Sina Wang Lin at Wei Xiang ay may naalala rin, agad na nagbago ang kanilang mga mukha. Karaniwan, anuman ang gawain sa militar, si Bai Yuan ay parang isang tamad na amo. Ngunit sa kanilang antas, alam ng lahat na sa totoo lang, si Bai Yuan ay may hawak na isang medyo misteryosong hukbo. Ang hukbong ito ay nagtatago sa dilim, nakapasok sa buong militar ng imperyo, maging sa mga sibilyan. Ang grupong ito ang responsable sa pagkalap ng impormasyon. Sa madaling salita, hawak ni Bai Yuan ang pinakasaganang impormasyon sa buong bansa. Ang orihinal na layunin ng pagtatag ng grupong ito ay upang harapin ang samahan ng alipin ng demonyo. Kung nagtatago ang samahan, mas lalo pang nagtatago ang grupong ito. Ang listahan ng mga miyembro ng grupo ay si Bai Yuan lamang ang nakakaalam. Kung sinabi ni Bai Yuan na may problema ang mga tao sa listahan, tiyak na may problema. Kahit halos naniniwala na si Xia Shais, matigas pa rin ang kanyang bibig. May ebidensya ka ba? Malamig na ngumiti si Bai Yuan. Ang salita ko ang ebidensya. Ngayon, gusto kong pumatay ng tao. Hahadlangan mo ba ako o papabayaan mo? Lumipad si Bai Yuan na may dalang pamatay na intensyon. Ang malakas na aura ng isang eksperto sa antas Diyos 75 ay ganap na sumabog.
Pagkatapos ng antas Diyos, bawat lebel na pagkakaiba, malaki ang agwat ng lakas. Sa ilalim ng napakalaking pagpiga ng aura ni Bai Yuan, nakaramdam ng malaking pressure ang tatlo, naging hindi maganda ang kanilang mga mukha. Ngayon lamang nila napagtanto na si Bai Yuan ay talagang hindi basta-basta. Ang isang eksperto sa antas Diyos 75 ay tunay na napakalakas. Napagtanto nila na kahit magsama pa silang tatlo, hindi sila tiyak na kalaban ni Bai Yuan. Rumble. Malakas na yumanig ang kuta. Isang aura na kapantay ng kay Bai Yuan ang lumabas mula sa loob ng kuta. Bai Shen, bakit kailangang magalit? Dahan-daang umalingaw-ngaw ang isang matandang boses. Isang matandang lalaki na may puting buhok ang dahan-daang lumipad sa himpapawid, pumunta sa harap ni Xia Shais, hinaharangan ang aura mula kay Bai Yuan. Haha, malakas na tumawa si Bai Yuan. Matandang lalaki, nandito ka nga. Talaga. Dati, nang matanggap ko ang ulat, hindi pa ako gaanong naniniwala. Ang matandang lalaki ay nagngangalang Ye Hao, isa ring eksperto sa antas Diyos 75, 5 bituing banal na general. Ngunit ang kanyang henerasyon ay mas matanda kaysa kay Bai Yuan, kabilang sa henerasyon ng ama at tiyuhin ni Bai Yuan. Bumantong hininga si Ye Hao. Nitong mga nakaraang taon, hindi ako umalis dito. Lumitaw ang intensyong makipaglaban sa mga mata ni Bai Yuan. Kung gayon, balak mo akong hadlangan? Umiling si Ye Hao. Kung si Bai Shen ay nakapagsiyasat na ng malinaw, tiyak na hindi ito mali. Kahit magkamali pa ng pagpatay, si Bai Shen ay magbibigay sa atin ng paliwanag. Itinaas ni Bai Yuan ang kanyang boses. Ikaw pa rin ang nakakaalam ng mga patakaran. Darating mamaya ang ebidensya. Ako, si Bai Yuan, ay hindi basta-basta pumapatay ng mali. Iniabot ni Ye Hao ang kamay. Pakiusap, Bai Shen. Kumislap ang anyo ni Bai Yuan, naglakad sa himpapawid ng kuta. Sa pagkakataong ito, kahit sina Xia Shais, Wei Xiang, o Wang Lin ay hindi humadlang kay Bai Yuan. Narito si Ye Hao para pamahalaan ang sitwasyon, hindi na nila kailangang magsalita. Ang aura ni Bai Yuan ay parang isang harang na bumalat sa kuta bilang siyam. Ang kanyang boses ay kumalat. Utos ng banal na general. Mga sundalo ng lahing tao, kunin ang inyong mga sandata, arestuhin ang lahat ng binasa ng banal na general sa listahan. Kung may lalaban, patayin agad. Pagbagsak ng boses, lahat ng sundalo sa kuta ay sabay-sabay na kinuha ang kanilang mga sandata.